of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. At panalangin ng pagpapala mula sa Diyos. Panalangin ng kaayusan at naway maging maayos ang pamumuhay natin sa araw na ito. So i-claim natin yan sa pangalan ng ating Panginoon. Okay, sa ating gospel, merong isang babae na nagdala ng isang napakamahal na oil, pabango para kay Kristo. And then, nanghihinayang itong mga tao sa Gospel of John, kasi mga apostol ang nag-react, lalong-lalo na kay Judas, na kung ibenta daw yon, pagbili yon at ibigay sa mga mahihirap, ay napakalaking halaga. Minsan nga sabi nila ay katumbas yun sa isang taon na sahod ng isang tao. So, ganun katindi yung halaga ng isang pabango na ibinuhos kay Kristo. Ngayon, ang magandang tanong, kayo ba'y nanghihinayang sa mga bagay o ginagastos ninyo para sa Diyos? Kayo ba'y nananabik na gawin ito na kahit milyon-milyon ng halaga, basta usaping para sa Diyos, para sa templo ng Diyos, ay bukas yung kalooban ninyo, gaya ng isang babae. So may tanong dito, nanghihinayang ka ba sa mga mamahaling bagay para sa Diyos? O sa mga malaking kayamanan para sa templo ng Diyos? Nanghihinayang ba kayo? Ayan ay dapat pag-usapan natin. Sa ating gospel, merong good points ang gustong iparating ni Jesus sa umagang ito. Sabi niya, pabayaan ninyo siya. Kasi yung mindset ng tao, napakamahal, pwede namang gawin sa ibang bagay kaysa ibuhos lang sa paa ni Kristo, sa ulo ni Jesus. Okay? So ganun yung understanding ng tao. Pero ang sabi ni Kristo, isang mabuting bagay ang ginawa ito sa akin. Okay? Bakit kaya isang bagay? Dahil una, ito'y symbolism. Okay? Sino ba yung mga pinapahiran lang ng langis na mamahalin? Mga hari lang. Okay? Yung mga ganung, kumbaga, importante sa babaeng yun ang presensya ni Kristo. More than pa sa isang hari. So, yun ang reaksyon ni Kristo na isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Bukod doon, ito daw ay in remembrance, parang paunang tanda ng kanyang kamatayan. Kasi kapag namatay ang tao, pinapahiran nga ng langis o pabango. Okay? So, isa pa sa mga sinabi ni Kristo, sapagkat habang panahon, ang concern ng mga tao ay para daw sa mga nangangailangan. O, diba? Ganun tayo mag-isip. Bakit gumagastos pang gobyerno ng ganito kung para sa mga nagugutom? Ang hindi natin nakita, sabi ni Jesus, sapagkat habang panahon ay kasama ninyo ang mga dukha. Okay? Ang anumang oras ninyong naisin ay magagawa ninyo sa kanila. Okay? Ngunit, ako'y hindi ninyo kasama habang buhay. Tama naman. Na hanggat may buhay tayo sa daigdig na ito, ay dapat pahalagahan din natin ang mga Diyos. Dahil ang mga bagay sa mundo, ngayon lang yan. Pero yung pananampalataya mo sa Diyos, magagamit mo yan magpakailanman. Sabi nga namin, proseso yan, yung pananampalataya. Yung pagpapahalaga natin sa Diyos ay pasaporte yan, parang magpakailanman. Magagamit mo yan doon sa kaharian ng Diyos dahil mabuti ka, matuwid ka, marami kang nagawa sa daigdig o pasok ka dito. Paano kung puro na lang material ang nagawa natin sa mundo? O, diba? So, yun ang gustong iparating ni Jesus sa atin na may mga dapat din nating pahalagahan. Although hindi magagamit natin ngayon, pero magagamit yan sa hinaharap. Okay? So, baka kasi nanghihinayang tayo gaya ng mga reaksyon ng mga apostol at mga tao dahil kung baga, ano ba yung mga mahaling bagay sa mundo? Gold. Yung mga ganyan, diamond. O kung sa mga tribo pa yan dati, ginagamit nila yung panglastik ko yung mga ganyan. Yung mga diamond.
Pero kung ikaw ay nakakaintindi ng halaga, nanghihinayang ka. Pero para sa kanila, ginagamit nila iyon para sa need o pangangailangan, lalong-lalo na sa Diyos. So kung nanghihinayang tayo sa mga ibinigay natin sa Diyos, lalong-lalo na sa church, nanghihinayang ba kayo? Ano na ba yan? Singil ng singil si Father. Alam niyo ba sa Old Testament na kautusan yan? Utos ni Yahweh na ang tao na ang tao dapat magbigay sa templo ng Diyos 10%. Bakit 10%? Dahil ang mga pari walang lupa, walang ari-arian, walang hanap buhay. Kung anong ibibigay ng tao, doon lang nabubuhay ang pari. Okay? Sinaunang panahon, yung mga lingkod ng Diyos. Kaya mungkahi o batas siya ni Yahweh na ang lahat ng tao ay magbahagi o magbigay sa templo ng Panginoon. Siguro ngayon, ang mga pari, may mga business na, may mga trabaho outside. Dahil yun nga, kakulangan. Yun yung hindi natugunan ang mandate ng Diyos sa tao na dapat gastusan ang templo ng Diyos, na dapat suportahan ang templo ng Panginoon, ang mga lingkod, ang mga manggagawa ng Panginoon. So yun ang pinaka layunin kung bakit kailangan ninyong magbigay sa templo ng Diyos o support. Kailangan nyo mag-invest sa templo o gawain ng Panginoon. Kasi mga kapatid, yun ang gustong iparating ni Kristo na itong mga suporta, yung araw-araw ninyo, ano lang yan eh. Dito lang yan sa mundo. Pero yung pagbibigay ninyo sa church, yan ang bisan yan ay magpakailanman. Di ba? Ang bisa niyan ay, sabi ni Kristo, kung saan ipinipreach ang mabuting balitang ito, maaalala ninyo ang babaeng ito, yung ginagawa ng babae. O sa ating gospel ngayon, pinipreach natin, ay di ma-remember natin yung ginagawa ng babae. So ganoon din po, ganoon din ang pangako ng Diyos sa mga taong nagpapahalaga sa church mission, siyempre sa pangangailangan ng simbahan at mga manggagawa ng Diyos, hindi kayo makakalimutan. Okay? So, hindi lang yun ang kayang ibigay ng Panginoon, mga kapatid. Kasi, alam nyo ba na puno ng proteksyon, secure ang mga taong nagpapahalaga sa Diyos. Kung gusto mo di ba nangako si Kristo na pagagaanin ko ang mga pinagdaanan ninyo. Yan. Kung nahihirapan man kayo, tutulungan ko kayo. Magbibigay ako ng patnubay para sa inyo. So yun ay mga pruweba, yun ay mga pangako ni Kristo kapag nakagawa tayo ng kakaiba para sa Kanya. Instead of mga material, yung ginagawa natin, iniisip natin. Tingnan niyo sa Haring Solomon. Ito yung magandang patutuo na natutuwa talaga ang Diyos kapag ang ginagawa mo ay beyond of your, parang ginagawa mo ang isang bagay na kakaiba sa daigdig na ito. Tingnan mo sa Haring Solomon sa 1 King 3. Okay? Ano ba ang nangyari doon? Nung una kasi sa bandang huli tumalikod si Haring Solomon dahil sa babae. Nagkaroon siya ng 700 wives. Pero nung una, mahal na mahal ni Haring Solomon si Yahweh. Ay, maganda po yan. Good point yan. Pinatayuan niya ng templo at naghahandog siya sa Diyos at nagsasamba. And then sa panaginip niya, sinabi ni Yahweh, 1 King 3:5, basahin niyo po yan. Ang sabi ni Yahweh sa panaginip ni Haring Solomon, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Imagine, si Yahweh na nagsabi niyan. 1 King 3:9, ang sabi ni Haring Solomon, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumikilala ng mabuti at masama. Okay, verse 11, sabi ni Yahweh, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili o ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong kaaway, kundi ang hiniling mo ay ang karunungang kumikilala ng mabuti at masama. Anong sabi ni Yahweh? Ibibigay ko sa iyo ang iyong kahilingan, okay? Bibigyan pa kita ng karunungang walang kapantay.
Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi. Una, kayamanan, karangalang hindi mapapantayan ni numan. O, di ba? Kaya kapag natutuwa ang Diyos sa mga ginagawa mo, yung bagang hindi karaniwan sa tao, pero dahil mabuti ka, nag-iisip ka ng maganda, pinapatayuan mo ang templo ng Diyos, pinapaganda mo ang, imagine na, ang sabi ni Kristo, Father's house. Di ba? Ito ay bahay ng aking ama. O, dapat ganun ang tao. Dapat nga, mas maganda pa yung bahay ng Diyos kaysa bahay natin. Kasi bahay ito ng ating Panginoon. So tingnan mo yung mga hari noon na nagpapahalaga sa Diyos, si Haring David, si Haring Solomon, talagang pinuspos sila ng pagpapala. Kasi nga, ang understanding nila, ito'y bahay ng Diyos, templo ng Diyos, kaya dapat maganda, maayos, kalugod-lugod, kaaya-aya. Okay? So, dapat nananabik ang tao. Dapat tayo ay nananabik na maglaan ng oras, maglaan ng kayamanan para sa Diyos. Dapat hindi panghihinayan ng tao o hindi dapat panghihinayang ang umiiral sa isip ng tao pagdating sa church giving and church support. Dahil bihira lang yan kumpara sa mga ginagastos natin araw-araw. Okay? Kumpara sa mga material na nandito lang man sa daigdig. Pero yung pagkakataon na naibigay mo sa Diyos, pangangailangan ng simbahan, yun ay napakalaking opportunity sa tao, privilege sa tao na magawa yan. Kaya sabi ko nga kagabi, dapat hindi talaga manghihinayang ang tao. Paano kung, di ba ang buhay ay offer yan ng Diyos? Yung araw ay libreng ginawa ng Diyos para masustain, mabuhay ang tao. Ang hangin, ang lupa na inaapakan mo, hindi yan sa iyo. Although ang tao may kanya-kanyang titulo, oy, akin yan. Pero hindi yan sa iyo. Diyos ang lumikha niyan. Paano kung kunin yan lahat ng Panginoon? Dahil nangihinayang ka sa mga kailangan din ng church. Kasi templo ito ng Diyos, bahay ng Ama. Kung nangihinayang tayo dito, paano kung nangihinayang din ang Diyos sa mga, hindi na kita bigyan dahil nangihinayang din ako. Di ba? So dapat hindi ganun yung umiiral sa tao. Napakaliit na porsyento ang hinihingi ng Diyos. Old Testament, 10%. Kung meron kang 100 ngayon, 10 pesos lang sa Diyos. 90 lang sa iyo. Meron kang karapatan sa 90 pesos. So yung 10 pesos yan ay ilaan mo sa Diyos. Batas yan sa panahon ni Moises. So kung ganun ang pag-iisip o mindset ng tao, okay? Kung ganyan ang pag-iisip ng tao, na hindi nanghihinayang na pagandahin ang simbahan ng Diyos, ang gawain at misyon ng Panginoon, okay? Siguro masaya tayo. Siguro mayaman na tayo, gaya kay Haring Solomon. Siguro, kasi isa pa sa sinabi ni Yahweh doon kay Haring Solomon, bigyan kita ng mahabang buhay. Di ba sabi ni Yahweh, after na magkasala si Adan at Eva, ang ibibigay ko sa tao 120 years old na lang. Okay? Meron bang umabot ng 120? Napaka-iksi na yung panahon natin. May namamatay na 1-year-old, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Mahaba na sa atin yung 60, 70. So yun ang naging result dahil nanghihinayang tayo na pahalagahan yung mga aral, kalooban ng Diyos. So sana hindi ganon. Minsan nga tinatanong natin, obligasyon ba ang pagsamba? Minsan sinasabi nating obligasyon kay mandatum yan sa Old Testament na sambahin mo ang Diyos on the seventh day. Dapat pahalagahan mo ang Panginoon. Kung mindset ng taong pag-usapan, parang obligasyon. Pero dapat ang pagtingin natin na tayo humarap sa Diyos, opportunity, pagkakataon yan. Dahil bukas, baka wala na tayo. Ngayong araw is an opportunity na tayo'y magpasalamat sa Diyos. Kasi bukas walang nakakaalam, baka end of the world na mamaya. Di natin alam.
Ay dapat pagising pa lang, nagpuri ka na sa Diyos, nagpapasalamat ka sa Diyos, na-cleanse na natin yung mga pangyayari kahapon. Ayos na kasi baka mamaya hindi natin alam. Yun na pala ang katapusan ng daigdig. So yun yun. Kaya hindi wag niyong isipin na obligasyon ang pagbibigay sa church. Wag niyong isipin yun. Wag niyong isipin na obligasyon yung magsamba sa Diyos. Isipin niyo it is an opportunity. Araw-araw is an opportunity na tayo'y magsamba sa Diyos, magpasalamat. So dapat ganun ang mindset kasi may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos. Gaya ng ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Kristo na kung saan man ito pinipreach ang gospel na ito ay maalala ninyo ang babaeng ito. Okay? Si Haring Solomon, dahil sa kanyang hindi sarili yung iniisip niya, kundi yung paghahari niya, paano siya mamamahala, kaya karunungan ang hinihingi niya sa Diyos at natutuwa ang si Yahweh sa kanyang kahilingan. Kaya ang ibinigay ni Yahweh kayamanan, karangalan, mahabang buhay na walang kapantay. O, di ba? Kapag natutuwa talaga ang Diyos sa mga ginagawa natin, 100% may magandang mangyayari din sa buhay, pamumuhay, sa katawan natin, sa pag-iisip natin. So, yan yung mga dapat nating tingnan. Huwag kayong manghinayang. Kung magbibigay kayo ng 1 million, huwag kayong manghihinayang. Dahil alam ng Diyos kung ano ang need mo, proteksyon, karunungan. Alam nyo, mas mahalaga ang karunungan. Once na nakikita ng tao na maalam ka, expert ka, tapat ka, panipaniwala ka, yun, maraming opportunity yan. Ikaw ang nakikita ng lahat, di ba? Siya, kailangan natin yan, di ba? Kaya buong mundo ay nag-o-offer kay Haring Solomon dahil kakaiba ang kanyang pamamahala, pananalita, karunungan. So, isa yan sa mga nakikita natin Old Testament na ngayon ay hindi masyado nating napahalagahan dahil sa mga panghihinayang natin na maglaan ng oras, ng kayamanan sa church, sa templo ng Diyos, at siyempre sa gawain ng ating Panginoon. So alang-alang sa Diyos, dahil mahalaga para sa atin ang Panginoon, kaya tayo ay buhay na buhay, ligtas sa mga pagsubok na pagtagumpayan natin, kahit maraming dumaan sa buhay, nakakilakilabot, okay? Na pagtagumpayan natin, dahil nakikita natin na merong Diyos, nakikita natin na andyan ang Diyos sa atin. Dahil nakikita mo na mahalaga ang Diyos, kaya nagawa mo ang mga bagay na ito sa Panginoon. Kaya kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, sa templo ng Diyos, ano ba ang sabi ng Salmo? Psalm 119:2, mapalad ang mga sumusunod sa kanyang kalooban, sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban dahil hindi kanya pababayaan o iiwanan. So yan din ay pangako ng Diyos. Alam natin na kapag ang Diyos ang kumukumpas sa buhay mo, maganda ang kahinatnan ito. Yan, si Haring Solomon, si Haring David, talagang ang Diyos ang kumukumpas. Kung hindi maganda ang kanilang nagawa, nagsabi si Yahweh, hindi yan maganda. May parusa ka dyan. Si Haring David, pinarusahan din yun eh. Ang parusa ni Haring David, yung kanyang anak pinatay o namatay. Kaya laging nagpapaalala ang Diyos kung ang Diyos ang kumukumpas sa iyo. Oy, sobra na yan. Alam mo namang may consequences dyan na hindi maganda. Huwag mo nang gawin yon. Kahit yung anghel ng Diyos nagpapahayag sa mga tao noon, huwag mo nang gawin yan. Dapat dito lang kasi mapapahamak ka dyan. So maganda po kung ang Diyos ang kumukumpas sa buhay mo, ay hindi ka talaga maano dyan. Merong magandang kahinatnan. Kung hindi mo naisip na masama yan, lagi kang paalalahanan ng ating Panginoon. So, napakatindi ang presensya ng Diyos. Kaya dapat ganun din ang pagtingin ng tao sa presensya ng Diyos. Kaya dapat pahalagahan ito. So, kung tayo sumusunod, mapagkumbabang nagpailalim sa kalooban ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Kasi hindi man nakita ngayon ang blessing, biyaya, result sa mga ginagawa natin, mangyayari yan. Okay?
Di ba? Pangako din ni Kristo sa kanyang mga apostol, upuan sa kaharian ng Diyos. Si Pablo, nagtitiis din yon. Okay? Sa paglilingkod niya, mga apostol nagtitiis. Pero may pangako ang Diyos. Kaya sa atin, mga kapatid, ang tanong ko kanina, nanghihinayang ba kayo na gumastos sa Diyos o sa templo ng Diyos o sa pangangailangan ng templo ng Panginoon? So dapat hindi. Kasi libre din ang ibinigay ng Panginoon sa tao. Yung buhay, yung lupa, yung tubig, yung hangin, mahal ang sa hospital ngayon. Yung bayarin, kaya protektado ang tao, hindi nagkakasakit. Kasi kung wala kang protection sa Diyos, yan, maraming mangyayari. Pwedeng mauubos ang kayamanan sa mundo ito. So maganda na meron kang inilaan sa Diyos. 10% lang eh. 10% lang ang hiningi. Kung meron kang 100, 10 lang sa Diyos. Diba? Kung meron kang 500, 50 lang sa Diyos, 450 sa iyo. Kung na-manage mo ang kayamanan mo, yan, na ito'y sa Diyos, ito'y para sa amin, pangangailangan namin. Kapag matutuwa ang Diyos sa iyo, more than pa ang kaya niyang ibigay. Kung natutuwa, kung tapat na ginagawa mo ito, o baka nag-iisip ka naman, pangpaswerte. Huwag niyong gawing pangpaswerte yung pagtugon ninyo sa Diyos. Isipin ninyong mahal mong Panginoon, so dapat wala nang pangpaswerte. Nag-iisip tayong in return. Alam ng Diyos na may gantimpala kayo. Kaya kung kayo'y magbigay lang na may pagmamahal. Kasi yung mga nagbibigay na nagmamahal, na masaya siya at wala siyang iniisip in return. Kasi ang Diyos nang bahala eh. So gaya kay Haring Solomon, napakatindi yung kanyang kakumbabaan na humarap sa Diyos. Kaya lang, nung pinuspos siya ng pagpapala, kaya siguro sa panahon natin, hindi na lubos-lubos na ibinigay ng Diyos. Kasi sa Old Testament, maraming pinuspos ang Diyos na tumalikod sa bandang huli dahil sa kayamanan, karangalan. Kaya siguro sa panahon natin, hindi na lubos-lubos yung ibinigay ng Diyos sa atin. So, kung natutuwa ang Panginoon, ibibigay pa rin yan, kapatid. Kaya, ang isipin lang natin ay ginawa natin ito para sa Diyos. So, huwag niyong tingnan yung halaga, gaya ng babae ngayon na ibinuhos niya ang pinakamamahal na pabango. Yun ay para sa hari lamang. At ang mga tao ay nanghihinayang doon. Imagine 1 year na sahod mo na yon, and then binasag lang, pinunas lang sa ulo ni Kristo. So kapag mahal mo ang Diyos, kahit gaanong kalaki yung halaga, kaya mong gawin para sa Diyos. Kung mahal mo. Amen? And the